Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sapagkat inligtas ng Diyos ang mga Israelita laban sa mga kamay ng mga taga-Ehipto. Nang sila ay umalis sa bayan ng Ehipto, nagbagong muli ang isip ng Faraon at sila ay pinahabol sa mga sundalo. Nang makita ng mga Israelita na hinahabol sila ng mga Ehipto, sila ay natakot at nangamba. Ngunit sinabi sa kanila ni Moses na hindi nila kailangang mag-alala dahil ililigtas sila ng kanilang Diyos. Tinulungan sila ng Diyos upang hindi sila maabutan ng mga sundalo. Sinabi ng Diyos kay Moses na itaas niya ang tungkod na hawak nito at nang ito ay ginawa ni Moses, umihip ng napakalakas ang hangin at nahati ang karagatan. Naging pader ang karagatan habang ang lupa ay tuyong-tuyo. Ito ang naging daanan ng mga taga-Israelita upang sila ay makatawid sa dagat. At nang nakatawid na ang lahat ng mga Israelita, itinaas muli ni Moses ang kanyang tungkod at ito ay bumalik sa dati. Namatay ang mga sundalo ni Faraon dahil dito. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipto. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipto nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipto, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Ang kwento na ito ay mababasa at hango sa mga pahina ng Biblia. Naging malaki ang ginampan ng tungkulin noon ng Red Sea ayon sa Biblia at tila ngayon ay isa na naman ito sa napakahalagang bahagi ng dagat na nagiging battleground, bunsod pa din ng nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kung noon ay maraming mga tao ang nangalunod dito, ngayon ay tila marami na namang mga buhay ang dito mawawakasan dahil sa mga pag-atake ng iba't ibang grupo at bansa sa lugar. Ito kasi ngayon ay mahigpit na binabantayan ng Estados Unidos at mga kaalyado nitong bansa laban naman sa mga rebeldeng grupo na Houthi mula sa bansang Yemen. Bago pa man pumasok ang bagong taon, nagsimula ng umatake ang Houthi sa Red Sea. Pinupuntirya nila ang mga dumaraang barko roon. Noong una ay nililaw nilang hindi na dapat matakot ang mga barkong wala namang kinalaman sa Israel. Ligtas umanong makakada ng mga ito at hindi nila aatakihin. Subalit noong pumasok ang taong 2024, maraming beses nang inatake ng Houthi ang mga sibilyang barko na wala namang kinalaman sa Israel. Kaya naman naging malaking banta sila ngayon sa mga shipping companies na nag-ooperate sa bahaging iyon ng karagatan. Ilang beses na din silang binalaan ng Amerika at mga kaalyado nitong bansa na kung hindi sila titigil sa kanilang ginagawang pag-atake ay matitikman nila ang parusang hindi nila nanaisin sa kanilang buhay. Subalit tila hindi nasindak ang Houthi sa pahayag na ito ng Amerika sa kabila pa ng isang koalisyon na binuo at siyang magbabantay sa Red Sea. Mas pinili pa rin ng Houthi na ipagpatuloy ang kanilang ginagawang pag-atake sa mga barko sa Red Sea, kaya hanggang noong isang araw ay napilitin na din ng Amerika kasama ang United Kingdom at iba pang mga bansa na maglunsad ng pag-atake laban sa Houthi. Sa kasalukuyan, maraming mga bansa na ang sangkot sa nagaganap na tensyon ngayon sa Red Sea. Pero bakit nga ba itong napiling puntiryahin ng Houthi sa dinami-rami ng mga lugar sa Israel? Ano nga bang meron sa Red Sea at patuloy nila itong ginagambala? Dahil sa mga pag-atake at tensyon sa Red Sea, malaking porsyento ngayon ng global shipping traffic ang naantala at napeperwisyo. Ang kanilang ginagawang pag-atake at panghaharas na ito ay kadalasang nangyayari sa Bab el-Mandeb Strait, kung saan kinokonekta nito ang Gulf of Aden sa Red Sea na 30 kilometro o humigit kumulang 20 milya ang lapad nito sa pinakamakiti nitong bahagi. Ito ang nagbibigay daan sa mga barko na makadaan sa Suez Canal at ang pinakamaiksi at mabilis na ruta ng mga barko mula Asia patungong Europa at mula Europa naman patungong Asia. Dahil sa paulit-ulit na mga pag-atake at kaguluhan sa parting ito ng karagatan, maraming mga major shipping companies ang nagsuspinde ng kanilang mga operasyon na dadaan sana sa naturang ruta. Ayon sa napag-usapan ng mga bansang kasama sa koalisyon na pinangungunahan ng Amerika, tatawagin nila ang kanilang samahan na Operation Prosperity Guardian at silang mangunguna sa pagprotekta sa mga barko na dadaan sa Red Sea.
Ang Red Sea na may koneksyon sa Suez Canal ay isa sa mga pinakaabala at mahalagang alternatibong ruta para sa mga shipping vessels na nais maghatid ng kanilang mga produkto o serbisyo sa iba't ibang panig ng mundo. Tulad ng Basi Channel, ang Red Sea ay mahalagang daanan na nagpapanatili ng political at economic stability ng maraming mga bansa. Ang Red Sea na matatagpuan sa pagitan ng kontinente ng Asia at Africa, pinaghihiwalay din ito ang Middle East sa Far East at ang Europa sa Asia. Ang geopolitical position ng Red Sea ay mahalaga dahil nagsisilbi itong natural border sa pagitan ng eastern coast ng Africa at far western coast naman ng Arabian Peninsula. Tulad na din ng aking nabanggit, malaking porsyento ng langis na dinadala sa iba't ibang panig ng mundo ay dumaraan sa Red Sea, partikular na sa Bab el-Mandeb Strait, lalo na mula sa mga bansang nasa Middle East kung saan sagana ang langis. Malaki ang tsansa na tumaas ang kahalagahan sa ekonomiya ng Red Sea dahil na din sa sagana ito sa iba't ibang mga mineral at malalaking oil reserves. Ang ilang bahagi nito ay may maraming deposito ng mga mahal at mahalagang mineral gaya na lamang ng zinc, copper, silver, gold at mga elements tulad ng cadmium, cobalt at hydrocarbons. Ang libreng navigation sa Red Sea ay mahalaga para sa trade at communication ng Israel sa Asia at Africa. Pinilit noon ng mga founder ng Israel na isama ang Southern Negev Desert at ang Gulf of Aqaba sa projected Jewish state. Ang magiging susi noon para sa maayos na polisiya ng Israel ay ang pagkakaroon nila ng access sa Red Sea bilang alternatibong kanal na malapit lamang sa kanila mula sa mga hostile Arab nations. Bilang isang ruta ng mga pampalasa noon, bago pa maging daanan ng mga barko na may kargang langis, ang Red Sea ay may malaking strategic importance para sa West ng nasa isang siglo na. Ang Amerika ay nakadepende ng malaki sa Arabian Gulf Oil na idinaraan sa Red Sea na ginagamit nilang pampaandar sa kanilang mga factory, mga kabahayan at iba pang mga gamit at establishmento na may malaking ambag sa paglago ng kanilang ekonomiya. Ang main regional goal ng US military sa rehiyon ay upang hindi maantala ang transportasyon ng langis sa western nations at magbigay ng seguridad sa mga kumpanya ng petrolyo na nag-ooperate sa rehiyon. Sa madaling salita, malaki ang naiambag ng Red Sea para sa ekonomiya ng Amerika kung pag-uusapan ng petrolyo. Ang Arabian Gulf at Red Sea ay pumuprotekta sa interes ng Amerika sa rehiyon at sumusuporta sa free navigation sa Red Sea sa panahon ng kaguluhan. Ang presensya ng Amerika sa Red Sea ay countermeasure na din sa interes naman ng bansang Russia sa rehiyon. Noong dekada 70, ang Amerika ay naglagay ng mga military facilities sa Kenya at Somalia upang labanan ang Soviet strategy sa rehiyon nang hindi nangangailangan ng anumang gulo at komprontasyon. Kampante din ng Israel na makapag-transport ng kanilang produkto at serbisyo sa Asia at Africa dahil sa garantiya ng Amerika na poprotektahan sila sa tuwing dadaan sila sa Red Sea. Para naman sa Russia, ang Red Sea ang nagsisilbi nilang Southern Sea Route at shortest water line of communication sa kanilang mga European ports sa Black Sea at sa Indian Ocean. Ang Suez Canal ay ang pinakamabilis at pinakamagandang ruta para suportahan ng Russia ang kanilang mga military assets sa rehiyon. Kung pag-uusapan naman ng ekonomiya, ang Red Sea ay ang nag-iisang year-round maritime link sa pagitan ng Europe at Far Eastern Russia. Ito ang nagsisilbing vital trade, shipping at fishing access route pero hindi kagaya ng Amerika. Hindi sa Red Sea nakadepende ang Russia upang punan ang kanilang pangangailangan pagdating sa langis ng kanilang bansa. Para naman sa mga Arab states, ang Red Sea ay ang epicenter ng Arab world nationally at geographically. Ang mga Arab states ay ginagamit ang Red Sea upang makaimpluwensya at makapagbigay ng pressure sa ibang mga bansa sa naturang rehiyon. Ilan sa mga mahalagang ruta dito para sa mga Arab nations ay nasa Sudan, Ethiopia, Jordan at Israel. Ang Red Sea din ang nag-iisa at pangunahing sea outlet para sa Jordan, Djibouti at Sudan. Ang Red Sea ay ang pangunahing export route para sa Arabian Petroleum at mula 93 hanggang 100% ng total exports ng mga Arab countries na malaking tulong sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya ay dumaraan sa Red Sea. Tulad ng paghati ni Moises sa Red Sea noon upang makadaan ng mga Israelita at matakasan ng mga taga-Ehipto, malaki din ang ginagampanan ngayon ng Red Sea bilang daanan ng mga barko na may sakay ng mga serbisyo at produkto patungo sa iba't ibang mga bansa. Ang Red Sea ay mahalaga tulad na lamang din ng Basi Channel
na malapit lamang sa Pilipinas. Ang Pilipinas at ang Bashi Channel ay mahalaga para sa Amerika at China upang makontrol ang maituturing na main door mula sa Pacific Ocean patungong South China Sea. Mahalaga itong makontrol ng China upang masiguro nila ang kanilang strategic space na tinatawag at maritime border security. Ang pintuan na ito ay hindi na lamang mahalaga para sa strategic projection ng China kung hindi magsisilbi din itong daanan o tubo ng mga datos at impormasyon sa ilalim ng karagatan. Sa katunayan, nasa 77% ng mga datos ang dumadaan sa submarine cable sa Bashi Channel na nagsisilbing pintuan ng pagpapalitan ng mga datos sa pagitan ng Asia at North America. Ang underwater cable network na ito ay siyang daanan ng napakaraming mga impormasyon tulad na lamang ng mga litrato, files at mga military secrets. Sa lumalaking tensyon sa pagitan din ng China at US, may mga bagong cables ang inilalatag din sa ilalim ng karagatang ito.